at ilabas mo ang iyong ulo at isigaw, galit na ako at hindi ko na ito tatanggapin pa. Nagagalit na ako ng sobra at hinding-hindi ko na ito matatanggap pa. Nagagalit na ako ng sobra at hinding-hindi ko na ito matatanggap pa. Mga napakagalit na salitang binanggit ni Howard Beale sa network, isang black comedy film na nanalo ng mga pangunahing parangal. Galit ka rin ba ng katulad? Kung hindi, dapat siguro, ang kalayaan ay pagkaalipin. Ang kamangmangan ay kalakasan, ang digmaan ay kapayapaan. Mula sa Ministry ng Katotohanan, George Orwell, 1904. Pamilyar ba ang mga slogan na ito? Kung iniisip mong ang ganitong kabaliwan ay nasa isang bangungot na Orwellian na mundo lamang, kailangan mong mag-isip muli, lalo na kung maririnig mo ang mga parirala tulad ng Friendly Fire na unang ginamit ng Amerikano telebisyon at kalaunan ng lahat ng telebisyon sa buong mundo. Ang parirala ay tumutukoy sa mga hukbo na hindi sinasadyang pinapatay ang kanilang sariling mga sundalo. Sinasabing sila ay napatay sa pamamagitan ng Friendly Fire. Ang mga ganitong parirala ay ginagamit ng may ngiti ng mga lalaking nakasuot ng matatalinong damit at magagandang babaeng tagapagbalita. Kung ang mga kasinungalingang ipinapakalat ng media ay hindi ka ginagalit, tandaan mo ang mga salita ni George Orwell. Tanging ang proletaryado lamang ang nakapanatili ng kanilang kaisipan dahil hindi nila naintindihan ang malaking dami ng basura at kasinungalingan na ibinibigay sa kanila. Nilululo nila ito gaya ng maliit na ibon na lumulunok ng butil ng mais, ngunit inilalabas ito ng hindi natutunaw. Wakas, ang napakaraming karamihan ng populasyon ng mundo ay katulad lang ng maliit na ibong ito. Noong taon ng 1983, 50 pangunahing kumpanya ang kumontrol sa 70% ng media sa mundo. Makatarungan ba ang porsyentong yon? Sa ngayon, 6 na kumpanya lamang ang kumokontrol sa media ng mundo. Mahirap bang paniwalaan ito? Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga kumpanyang gaya ng Fox, Wall Street Journal, New York Post ay independent. Pero lahat sila ay pag-aari ng News Corp. Sa madaling sabi, masasabi natin na ang CBS, Time Warner, Viacom, Disney, News Corp at GE ay kumokontrol sa 70% ng media sa buong mundo. Hindi ko ibig sabihin na kontrolado nila ang balita, kundi ang mga media output kabilang ang mga pelikula, dokumentaryo, publikasyon at iba pa. Kung itutuon natin ang ating pansin sa telebisyon, mapapansin natin na ang mga kumpanyang ito ay kumokontrol sa 70% ng mga cable channel. Ang natitirang 30% ay pag-aari ng 3,762 kumpanya. Binabago ba nito ang ating pananaw sa media? Ang mga pangunahing kumpanyang ito ay kumikita ng mahigit sa $250 bilyong taon-taon. Hindi nakapagtataka na nang magbayad ang AOL ng $162 bilyong para bilhin ang Time Warner, ang halaga ay higit sa 6 na beses na inaprubahan ng Kongreso para sa muling pagtatayo sa Iraq. Sa Estados Unidos, mayroong 232 mga media executive na kumokontrol sa natatanggap ng 277 milyong Amerikano mula sa media. Ito ay katumbas ng isang media executive para sa bawat 850,000 Amerikano. Interesado ka bang malaman kung kanino kasakop? Hindi namin sinusubukang hikayatin kang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa media o sagutin ang mga kasinungalingan at imbensyon na ikinakalat ng media araw at gabi. Dahil hindi titigil ang mga kasinungalingan, ang pagsagot dito ay walang katapusang gawain. Gayunpaman, inaakusahan nila ang Islam ng panghahamak sa kababaihan kapag ang sexual harassment at panggagahasa ay lalong dumarami sa kanluraning mundo na ipinagmamalaki ang pagiging progresibo at sibilisado. Inaakusahan nila ang Islam ng hindi magandang pagtrato sa mga asawa, samantalang maraming talk show sa Europa at sa Estados Unidos ang nagbibigay ng oras sa mga babaeng may pasa sa mata na dulot ng kanilang asawa o kasintahan. Sa bawat pagkakataon, ang kwento ay sinusundan ng isang stereotypical na talakayan na walang nagiging resulta, ngunit nananatiling umiiral ang kaisipan na masama ang pagtrato sa mga babaeng Muslim. May simpleng solusyon para sa lahat ng nagnanais na iwan ang estado ng ibong hindi makatunaw ng butil ng mais at tumaas sa antas ng pambansang tao na sinusuri ang sinasabi sa kanya. Upang magsimula, 2 bagay ang kailangan. Ang unang hakbang ay magpakalinaw para hindi tayo malinlang ng iilang tao. Ang ikalawa ay magsagawa ng sariling pananaliksik gamit ang mga abuhing selula sa ating utak. Kapag ginawa natin yon, magkakaroon tayo ng parehong galit na pagputok gaya ni Howard Beale. Pero pagkatapos noon ay magiging malaya tayo.